Ikaw, Kristiyano ka ba na tunay? Napakaganda ho nitong talakayin natin mga kaibigan, mga kababayan, sapagkat napakarami ngayong mga tao ang akala nila ay tunay na Kristiyano sila. Pero ang katotohanan ay hindi naman. Sila po ay piki. Ang pagiging Kristiyano kasi mga kaibigan ay may proseso po yan. Hindi po yan self-serving lang. Sasabihin lang na kilala ko si Kristo, ako'y Kristiyano. Nabinyagan ako nung maliit pa ako, kaya ako'y Kristiyano. Hindi po ganun. Ang mga tunay na Kristiyano po ay hindi bininyagan ng maliit pa, nang wala pang isip, nang hindi pa alam kung ano ang tama at mali. Hindi po ganun ang tunay na bautismo. Tandaan po natin mga kaibigan, ang Panginoong Kristo nung nag-utos siyang magbautismo ang mga tao, yun po ay yung mga nakukumbinsi niya, nakapakinig sa kanyang mga aral. Kaya ganun din ang binili niya sa mga apostol, na yung mga nakapakinig sa aral na itinuturo ng mga apostol ay kanilang binyagan or bautismohan. Yun po ang ibig sabihin ng binyag ay bautismo. Ang mga apostol ho ay hindi basta-basta nagbautismo nang hindi nila napapangaralan or hindi nakakapakinig ng mga aral ng Panginoong Kristo na itinuro ng mga apostol. Yun po ang mga tunay na Kristiyano. Yun po yung mga nakikinig or nakinig sa mga aral ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo mga kaibigan, malalaman ho natin ang mga piking Kristiyano pagka nalaman natin kung alin o sino ba ang mga tunay na Kristiyano. Di ba ganun? Kasi logic po yan eh. Kung may piki, may tunay. So, pag nalaman natin ang tunay ng mga Kristiyano, malalaman na rin natin kung alin-alin or sino-sino yung mga piking Kristiyano. Basahin po natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yung pong maliwanag mga kaibigan. Ang mga tunay na Kristiyano, sila ay nakasama sa iglesia. Kasama yan sa iglesia mga kaibigan, ang tunay na mga Kristiyano. Sa English, church. Kasama sa church. Alin ba yung church na yan? Alin ba yung iglesia na yan? Na samahan ng mga tunay na Kristiyano. Di ba? Basahin po natin ang mga alagad na naging tunay na mga Kristiyano. Alin ba samahan nila na iglesia? Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ngayon pang maliwanag mga kaibigan, ang mga sa apostol ay magkakapatid sila sa iglesia ng Diyos. Yan ang samahan nila, iglesia ng Diyos. Di ba? Sila yung mga tunay na Kristiyano. Magkakapatid sila sa loob ng iglesia ng Diyos. Mga kasama sa iglesia, yan ang mga tunay na Kristiyano. Sabi doon sa Gawa 11:26, sila'y nakisama sa iglesia. Kaya tinawag sila mga Kristiyano. O, di ba? Yan ang maliwanag. At yung mga Kristiyano na yan, ay mga alagad yan. Mga alagad yan ng Panginoon Kristo. Kaya nga Kristiyano sila. Kasi mga alagad yan. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Di ba? At yung mga alagad na yan, ay nakisama yan sa iglesia. Kasama yan sa iglesia. Kaya sila mga alagad, kasama yan sila sa iglesia.
At ang iglesia na yan, nasamahan yan ng mga apostol. Yan yung iglesia ng Diyos na ating nabasa sa 2 Korinto 1:1. Di ba? Yan ang tunay na samahan ng mga tunay na Kristiyano. Iglesia ng Diyos. Yan po ang maliwanag, mga kaibigan. Kaya ngayon, alam natin ang samahan ng mga tunay na Kristiyano. Yun ay ang iglesia ng Diyos. Ang mga peki ngayon ay hindi sila membro sa iglesia ng Diyos. Yun ang mga peki. Ngayon, alam nyo na, napakarami yan, mga kaibigan. Mga iglesia na yan, mga church na hindi naman Church of God. Yun ang mga peki. Diba? Kasi nakita natin, nalaman natin yung tunay. Church of God, yun ang samahan ng mga tunay na mga Kristiyano. Kaya yung mga hindi membro ng Church of God or Iglesia ng Diyos ay mga peki yan sila. Ganun po yan, mga kaibigan. Nalaman natin ngayon kung alin ang totoo.